Dapat trabaho ito. Mawalang galang lang po sa inyong mga honorable, ha? Alam niyo po, dapat trabaho ito ng mga representante ng bayan. Opo, dapat trabaho ito ng mga senador eh. Trabaho yan ng mga kongresista. Ang mag-ingay kung nakikita ho nila at nalalaman nila na mukha pong lugi ang bayan. Pero mukha pong ngayon, kinakailangan pa ho mag-ingay ng iba't ibang mga sektor at grupo dito po sa, klaro ho naman, na mga paglabag, ano po. Unang-una, sa ating pong saligang batas, klaro ho naman eh, ang may pinakamataas dapat na budget ay ang Education Department. Tinalo ng DPWH sa pagkalaki-laking agwat. Lahat talaga ng po pwede nilang maisagot, mapagtanggol lang. Yung 2025 budget, gagawin nila kahit baluktot. Sorry po, sabi ko nga sa iyo, ang mga nagtatanggol dito mukhang nananaba eh. At yun nga no, mga kabayan, na napakatindi po ng mga banat pa rin po ni Sir Ted dito sa mga congressman dyan sa Kamara, mga kabayan. Akalain mo, kala po nung iba tapos na si Sir Ted pa yun sa kanila. Hindi po, mga kabayan. Bakit? Nasilip na naman po ni Sir Ted Pailon, ha. Ito pong pondo ng DSWD na kung saan po ay ng DPWH na kung saan po napakalaki, mga kabayan. Hinigitan pa po ang pondo ng DepEd na kung saan dapat po ang DepEd ay mas malaki pa nga po kaysa po dito, mga kabayan. At ang matindi po, mga kabayan, kinaltasan po ng kinaltasan ang ilan sa mga pondo ng ibang mga kagawaran ng ating gobyerno at inilagay po lahat ito sa tupad at akap. Mga kabayan, matatawa ka na lang dahil tinabagay ang bansa natin naging bansa na po ng puro ayuda. Ito mo ang pinagtataka ni Sir Ted dahil para bagang tayo mga Pilipino ay ginagawang pulube ng ating mga congressman. Ngunit sa kabila ng lahat, mga kabayan, ng pag-iingay ng ilan sa mga dating miyembro ng gobyerno na ngayon nga ay nagagalit dahil nga sa pinaggagawang kabalbalan ng mga crocodile dyan, tinabagay pikit ang mata ng mga crocodile sa Kamara. Kaugnay nga po dito sa mga isinisigaw ng taong bayan. Pangunahin na po yung ginawa pong pagkaltas ng napakalaki hanggang sa maging itlog ang budget ng PhilHealth. Tapos, mga kabayan, hindi pa na kontento, yung budget ng PhilHealth, nilipat po sa akap at sa tupad, para gawing limos sa mga taong bayan. Mantakin mo, yung mga ordinaryong Pilipinong nagtatrabaho, nagsisikap araw-araw, tatanggalan mo ng karapatan para dyan sa PhilHealth na yan. Anong may iwan doon sa mga buwan-buwan kinakaltasan ng sweldo para lang ipasok dyan sa PhilHealth, tapos gagawin mong itlog ang budget, tapos inilipat mo doon sa ayuda, sa akap, sa porpis, sa tupad, at ang gusto mo ikaw yung namimigay. Bakit? Para isipin ng taong bayan, galing sa kanila yung pera. Para sa darating na eleksyon, sila ang iboto, mga kabayan. Kakaiba po ang mga utang ng mga crocodile game, tumatalino na mga kabayan. Tumatalino na po sa panggugulang. Kaya nga tayo po ay nagpapasalamat dahil meron pa rin po tayong katulad nila Sir Ted Pailon, na talagang bumibira sa mga crocodile dyan sa Kamara. Mantakin mo, sabihan ba naman ni Sir Ted na kaya pala nanadaba yung mga congressman na nakaupo dyan ngayon sa ating sa Kamara de Representante. Nagtatabaan po ang mga buwaya at inabagay nagiging porky pig. Nakapakalungkot, mga kabayan, nasa edad natin o sa age na talagang modern na, mga kabayan, at talagang kahit huling-huli na yung ginagawang
guling-huli na yung mga pagnanakaw, garapal pa rin yung mga congressman natin dyan. Di ba? Kitang-kita na may social media na pero ang lalakas ng loob. Kaya nga tanong, isang kayo humuhugot ng kapal ng buka. Kasi kitang-kita na yung mga balbalan ninyo pero kala nyo ba hindi kayo napapansin? Last nyo na po yan, mga kabayan. Last nyo na po yan. Hindi na po kayo makakabalik dyan sa Kongreso. Kayo mga nagsisitamaan dyan. Hindi na po kayo makakabalik. Matalino po ang taong bayan ngayon. Noon, nabudol. Pero ngayon, hindi na po. At kung bago ka pa nga sa akin channel, huwag mo kakalimutan i-hit and like at subscribe mo ito para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Panoorin nga natin ang kabuuan ng video ito. At ating pong ipapaliwanag nga, ito pong usapin ng pambansang budget na ngayon po ay lumilika ng ingay, and thank you so much sa mga nag-iingay nito. Actually po, dapat trabaho ito. Mawalang galang lang po sa inyong mga honorable, ha? Alam niyo po, dapat trabaho ito ng mga representante ng bayan. Opo, dapat trabaho ito ng mga senador eh. Trabaho yan ng mga kongresista. Ang mag-ingay kung nakikita ho nila at nalalaman nila na mukha pong lugi ang bayan. Pero mukha pong ngayon, ang trabaho ng ating mga kinatawan o representante ay ginagawa ng mga tulad nila Cielo Magno. Mga kapatid, in all fairness. Diba? Di palit na lang natin si Shelo sa mga representatives natin. Pwede ba yun? Pwede ba tayong mag-propose signature campaign? Kung meron lang tayong puder Hindi po ba mga kapatid? Alam nyo, this is very frustrating kasi nga kinakailangan pa mag-ingay ng iba't ibang mga sektor at grupo dito po sa, klaro ho naman, na mga paglabag, unang-una, sa ating pong saligang batas, klaro ho naman ang may pinakamataas dapat na budget ay ang Education Department. Tinalo ng DPWH sa pagkalaki-laking agwat. Ikaw naman, sabi nung isang mambabatas, pagka daw inad-ad nyo, lahat nung iba pang mga sektor, hindi lang DepEd, lampas naman daw sa budget yon ng DPWH. Lahat talaga ng pwede nilang maisagot, mapagtanggol lang. Yung 2025 budget, gagawin nila kahit baluktot. Sorry po. Sabi ko nga sa iyo, ang mga nagtatanggol dito mukhang nananaba Uy, maghinay-hinay ka naman sa salitang nananaba. Nananaba sa mga salita. Yan. Opo, diba? Makolesterol ang kanilang mga salita. O sige, andyan na ba siya? Para natin matunghayan itong mga importante mga impormasyon na ito, mga kapatid. Pero ito muna, good morning sa lahat po ng ating mga ginigiliw po na mga uring manggagawa nga na ngayon po siguro din tatanong, kamusta naman ang bonus? Kaya mamaya din, tanungin mo si Secretary Benny Laguesma dito nga sa usapin po ng bonus, Kasi ang iba ho, mga kapatid, ay hindi pa nakakatanggap. Siguro ho naman din, baka wala pa hong pambigay yung ating ilang po mga kumpanya. Dapat din po natin maunawaan. Hanggang kailan ba? Yung palugit. Ang deadline naman yan po, office hours ng December 24. Wala pa namang December 24. Pero mukha namang karamihan ng mga nagtatrabaho sa kumpanya na ibigay ng kanila mga bonus. Pero yung pong mga iba, syempre, katakot-takot na po ang bonus. Di ba? Kitang-kita ho nga naman sa kanilang mga itsure. Talagang, namumutik-tik sa bonus Sana all. Sana all. Nagkakaputol-putol daw po ang ating linya. Alright, mamaya po meron tayong winner sa ating What's on Your Mind at ang ating din pong update at follow-up sa mga inyo na pong natulungan at ito ho yung mga nagbibigay po sa atin ng inspirasyon. And of course, ang ating pong The Daily Brad, anong say mo Brad, mamaya po naman yan. At meron din po tayong paliwanag mamaya kasi kahapon, ito lang, pasadahan ko lang ito girl kahapon po, doon sa hearing ng Kamara na naandun po ang pinuno ng PhilHealth, para bagang they're taking it hook, line, and sinker ang mga sinasabi lang po nila na hindi po man lamang siguro ho binigyan ng pansin yung ilang pong importanteng observations and recommendations ng COA sa financial standing ng PhilHealth. Opo, yung Insurance Contract Liabilities Provision, specifically ICL. Very complicated po ito. Pag binasa ko ito sa wikang English po ito, talaga namang dudugo ang ilong mo,
Pero mukha pong kung iyong susuriin itong mga kataga na ginagamit dito, ano po ha? Ito halimbawa, ito simulan ko lang po ito habang hinihintay natin tong si Ginoong Laguesma. Ito po, the faithful representation in the financial statements or provision for insurance contract liabilities amounting to 1.150 trillion and 266.873 billion for the calendar years, that's 2023 and 2022 respectively, cannot be ascertained due to the following factors. The completeness and accuracy of the claims and premium data cannot be established, casting doubt on the reliability of the reported figures. So basically po, ang pinag-uusapan dito na insurance contract liabilities, yung pong naipaliwanag sa atin ni Senator Coco Pimentel at ni Ma'am Shelo Magno. At yung ilang pahong mga ekonomista, po sa labas ho ng Kongreso ha, sinasabi nila kasi nga kapag ika-insurance corporation, meron ka ng tinatawag na insurance contract liabilities na paghahandaan mo in the future. Meaning hindi ka lang maghahanda for this year. Kasi paano po kapag next year, hindi naman po sana mangyari, magkaroon ng panibagong pandemya. O bigla pong merong mga sakit na lumipana at marami pong magkasakit. So yun, pinaghahandaan mo na yun at dapat doon sobra ka sa pera mo. Anyway, ito na po sa ating linya si si Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor. Magandang umaga po, Secretary. Good morning! Ted, magandang umaga. Magandang umaga din po kay DJ Chat. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay at taga-tangkilik. Yes, Sec Benny, good morning po. Thank you for being on the show. Isa nga po ang inyong ahensya sa nagkaroon ng budget cut for the 2025 budget at 18 billion pesos po ang natapyas sa inyo pong budget dyan sa DOLE. Ano pong reaksyon nyo dito? Ito po ba'y, sapat na po ba ito yung ibinigay sa inyo para po sa mga proyekto na gagawin ninyo sa susunod na taon? DJ Chacha at Kuya Ate, kami po naman ay laging tumitingin na lahat po ng mga department may mga kanya-kanyang priorities. At kung kami po ay nabawasan, batay po doon sa usapan ng BICAM dahil sagad po yung amount na nakapaloob sa aming NEP, nadagdagan po. Pero pagdating po sa BICAM, nabawasan. Pero meron po kasi kaming ring prinsipyo na kung ang kumot po ay maiksi, mamaluktot po kami at mag-a-adjust po kami. Gagawan po namin ng remedyo sa implementasyon ng programa at hindi po kami magiging negatibo na ang pananaw kaagad na nabawasan, wala tayong magagawa. Dapat po talaga ang maging pananaw, laging positibo na gawin natin yung ating makakaya based dun sa na-allocate na budget. Ang bait ni Secretary Benny, talaga namang Ano talaga binigay? namang Very positive yung sagot. Kumbaga masunurin, di ba? Yes. Yan ang wisdom ng Kongreso. Di wala tayong Tanggapin magagawa natin, ganun. kung hindi sumunod sa katalinuhan ng ating mga mambabatas. Wow, Sec Benny, Merry Christmas ha. Kuya Ted, Merry Christmas. Alam niyo po, taon-taon magbuhat po nang bumalik ako. Lagi naman po, patid naman po niyo ang proseso. Nagpipresenta po kami. Okay. Meron pong mga ginagalaw sa mga ibang mga departamento. Pero isa lang po kasi ang pie na pinaghahati-hatian ng mga department. Opo. So, walang magpo. Kung meron pong bibigyan ng karagdagan, saan po kukunin yun? Opo, so, sa opo. iba. So, Opo. kaya medyo kami naman laging nakahanda na mag-adjust ng aming mga programa. Opo. Pero laging pangunahin, Ted, yung aming tungkulin na bigyan po ng serbisyo ang ating mga manggagawa. Okay, sige po. So, Sec Benny, ito po, no? Ito ho naman pong inyong original, no, na nasa NEP. Nasa NEP ito, di ba? 69.2 billion, right? Yes. So, Okay, sige po. Sagad po yung dati po yung NEP namin, yung kung nabanggit po ninyo yung nabawas na 18 billion, yun po ay nadagdag ng pumupudan sa General Appropriation Budget, yung GAB po na pinadala din po yan sa Senado para naman po talakayin nila. Opo. Hindi po. Ito muna, no? Di ho ba ang naibawas sa inyo ngayon dito po sa inaprubahan na po ng BICAM, bagamat di pa pinipirmahan, ay 18 billion? Tama ka, Okay, Ate. sige. Tama Okay, ka sige. dyan. Ito ho, para ho mas maintindihan ng taong bayan. So, ang inyo pong original ay 69.2 billion, right?
Opo. Okay, sige. So 69.2 billion, hindi ho naman ito hinugot lang sa hangin eh. At atin po maalala, Sec, kayo po'y matagal na, no, na naging sekretary po panahon ni Joseph Estrada. Hindi ho ba ang pagbuo ng budget ng departamento, masinsin yan at dadaan yan sa kilatis ng Development Budget Coordination Committee, right? Tama, Ted. Tama. Okay, yes, di ba? So kumbaga hindi mo lang ito bigyan mo nga ako ng 69, hindi po eh. Lahat ng ito, you defend it, di ba? Dinidepensahan niyo po ito, yung pangangailangan po ng inyong departamento. Yan. So, ito ho ay hindi ho basta-basta lamang. Kumbaga, mayroon pong dinaanan tong proseso. So, dito po sa 69.2 billion, na ngayon po'y 51 billion, bagamat kanyo kayo'y mamamaluktot, pero ano ang implikasyon nito sa mga programa ng kagawaran? Ted, ang pinakamalaking bawas po ay yung pong sa amin pong tupad. Tulong panghanap buhay para po sa mga disadvantaged at displaced workers. Opo. Ang karamihan po ng programa, other than the tupad po, lahat naman po ay nagkaroon ng adjustment, no? Batay po dun sa tama po yung nabanggit ninyo, bago po naman yan i-submit sa ating pong kongreso, dadaan po yan sa DBM. Bago po namin i-submit sa DBM, titignan po namin ang mga priorities dapat gawin. So, tama po yun, yung pagkakabanggit nyo sa proseso. Pagdating nga po dyan sa both houses, nagdidepensa po kami sa committee level. Pagdating po sa plenary, nagdidepensa pa rin po. Yes sir, yes sir. Oo nga po, ano, kasi nga ang ano ho dito, bottom line, ano pa ang saysay, ano ho, nito pong pinaghihirapan ninyo. At napakaraming tao po ang involved dito sa pagbubuo ng budget sa Development Budget Coordination Committee. Kung at the end of the day, ano po, ang lalaki nga ng ibinabawas. Yung pong mga maliliit na uunawaan po ng iba yon. Pero yung ganito ho kalalaki, 18 billion, ang pinag-uusapan po natin dito, kasi po hindi maitatanggi, Sec, na antupad naman during the pandemic lalo na. At ngayon po, no, na malaki pa rin po ang problema sa unemployment. Malaking tulong ito kasi nga ito ay cash for work, no? Hindi ito ayuda, kundi pagtatrabahuan mo. Ilang libong Pilipino ang mawawalan po ng pagkakataon na magkaroon ng cash for work dito? Medyo malaking bilang din kasi Ted, kung titignan po natin itong 2024 na kung saan po ay nung pong hanggang Nobyembre po, mahigit 3 milyong Pilipino na po na naapektuhan po either disadvantaged or displaced ang napagkalooban po ng tulong ng tupad. Bukod pa po doon sa assistance sa pinagkakalob doon sa tinatawag naman po natin na livelihood program po ng Department of Labor and Employment. So may mga bilang po kayo dito? Estimate man lamang po, Sec? Pwede siguro ma-estimate, Ted, na siguro kung sa pagbabawas ng amount na yan ay kumulang siguro ho, hindi bababa sa 1-2 milyon po. Yun, 1-2 milyong mga Pilipino. Ano po, ang individuals ito, pinag-uusapan, ano po? Yes, Ted. And tama ka din sa nabanggit mo, yung pagbibigay mo ng diin, ito po ay cash for work, pinagtatrabahuhan. At nagagamit po ito hindi lamang sa cleanliness at saka yung atin pong environmental concern. Nakatutulong din po ito kung mayroong alam naman po natin, Ted, sunod-sunod po yung calamities, mga bagyo na tumama sa atin. At yan po talaga nakatulong yan sa mga farmers, mangingisda, mga disadvantaged sector na kung saan napagkalooban po sila ng pagkakataon na magkaroon ng panggagalingan ng kanilang pangangailangan. Opo. At kaiba po sa tupad, no? AIX at saka AKAP. Ang tupad po, Sec, wala kaming masyado napapanood na nagbabayad kayo ng mga Pilipinong nag-cash for work program na naando ng isang congressman o senador o politiko. Ano ho ba ang paraan po ninyo ng pagbabayad sa mga manggagawang Pilipino dito sa tupad na to? Dalawa po ang sistema. Meron po kami yung cash transfer. Meron din po kami naman face-to-face, lalo na po sa mga lugar, mga areas na medyo malayo po sa sentro at magkakagastos pa po yung mga tinutulungan. So inilalapit po namin ang pagpe-payout sa kanila at ito po ang ginagawa namin din naman, koordinasyon po doon sa mga partners. Pero sinisika po namin talaga na ang pagpe-payout sana po mailihis
o maiiwas sa anuman pong mga ikangay bahid para naman sa ganun na ang atin pong pagpapatupad ng programa ay magtuloy-tuloy po at wala naman pong mga alingas-ngas na makita. Opo. Pero yun nga po, kaiba sa AKAP at saka sa AIX na may mga tarpaulin at presensya klaro ng mga politiko with all due respect, di ba? Ayan pong kaibahan din, in fairness naman, sa tupad. Opo, nakikiusap po kasi tayo na sana magkaroon po talaga ng maayos na implementasyon ng programa. Nang sa ganun po nga ay wala kang nadidinig ng mga pagbatikos, bakit ganyan, nagagamit sa kung saan. Kasi maganda po yung layunin ng programa at pagbuhat po ng bumalik ako, nakita ko na kung may isasaayos talaga ang implementasyon, malaking bagay po sa ating mga kababayan. Opo. Sige po, so dito po ngayon sa pagkaltas ng 18 bilyones sa inyo pong budget, more or less magkano po dito ang para nga sana sa tupad? Yung pong halos kabuuan ng amount po yun. Mismo? Opo, almost yun po. Yun po yung amount. Opo. Sek, ito po, maaari niyo po sagutin ito o hindi, maunawaan po namin. Ang aming pong informasyon na nakalap, during the nights na pinag-uusapan na po ng small committee, particularly po ng mga tauhan ng mga committee chairman dito, ito pong pagbabawas dagdag ng budget. Meron po kasama dito sa konsultasyon si Secretary Recto. Nagtatanong-tanong, 'di ba? Kung okay ba 'to, etc. Kayo ho ba man lamang itinawagan dito during the discussion of this small committee na Sec Benny, babawasan ka namin ng 18 billion? Kagaya po ninyo, Ted, nabalitaan lang po natin yan nung makita na po natin yung in close quote, final na version po nitong proposed na GAA for 2025. Hindi man lang po kayo tinawagan ng Secretary Recto dito na partner, may bawas kang malaki, 18 billion. Wala pong ganun. Hindi po ako siguro na mag-expect ng anuman pong pagtawag dahil sa akin pong pansariling pananaw, nagawa na po namin yung aming tungkulin at pinapaubaya po namin doon sa mga ikangay magbibigay ng final na determination kung ano ang naangkop na budget para sa sa iba-ibang mga departamento. Opo. Dito po sa development, ito pong budget coordinating committee na ito, opo, gaano katagal ang prosesong ito para makumbinsin nyo ang DBM na isama sa NEP ang budget ninyo at gaano, opo, dun ho muna, gaano ito katagal? Mga ilang buwan ito? Actually, pagka nagkaroon na ng approval ang atin pong GAA nag-implement, at sisimula na po ang proseso sa technical level. So, hindi po yan bababa ng 1 o 2 buwan. Bago po may schedule naman kami ng presentation sa technical working group ng DBM. Bago po pagkakaroon ng forma o hugis, yung pong aming mga proposal. At bali, at the very least po, 2 pass yan 2 beses na tinitignan bago po pagkakaroon ng tinatawag na NEP, no? At yan po yung medyo maipipresenta na sa atin pong Kongreso, nang sa ganun matalakay ng committee bago po isubmit sa plenaryo. Opo. Gaano po kayo katagal sa both houses sa inyo pong defense ng inyo pong budget, Secretary? Yung sa oras, Opo. hindi bumababa sa 2-3 oras na nagkakaroon po ng talakayan. Depende po dun sa dami ng mga gustong itanong. Ang mga dati po yung mga kasamaan sa House at sa Senado, kuminsan po umaabot ng 2-3 oras, 4 na oras. Opo. Depende po siguro dun sa kanilang interest sa particular na department, kung ano po ang gusto ng itanong, may kinalaman sa mga programa. Opo. Sino po ang nag-defend ng budget nyo in the Senate? Sa Senado po, Senator Loren po. Opo. Sino po ang nag-defend ng inyong budget po sa House? Sa House po, pero tumulong po yung napalitan na aming dating chairman ay si Congressman J.J. Suarez. Sinalo po siya ni Congressman Jill Bongalon.
Okay. During ho ba the deliberation of your budget in both houses po, nabanggit ba natatanggalan kayo? Napag-usapan ba natatanggalan kayo ng tupad budget? Wala pong ganong indikasyon, wala pong ganong usapan. Opo, opo. Basta po kami nagpresenta at kadalasan nga po sa bahagi tinatanong nga po kami kung magkakaroon ba, kailangan ba namin ng dagdag batay sa aming experience. Lagi naman po sinasagot ko na nasa inyo pong pagpapasya kung ano po ang nakikita nyo batay po sa presentasyon namin. Opo. Dahil nirirespeto naman po namin ang proseso at ayaw po namin kayong pangunahan. Opo, yan. Hota naman talaga, di ba? Yan po talaga ang ang sitwasyon kapag ikaw ay humihingi ng pera sa Kongreso. So, Sec Benny, meron pa hubang pera ang DOLE na tira for next year para sa tupad? Meron po kaming hindi yung kasi po alam naman ninyo yung proseso. Yung budget po sa ngayon may tinatawag na continuing. So meron pong bahagi na natira at yan po yung aming pag-uusapan mamayang hapon ng aking pong mga katulong sa Department of Labor and Employment at ganun din tignan namin na po yung moving forward palangkasin po yung aming course of action. At ito po ang aming ibabahagi sa ating pong mga regional implementors o ang ating pong mga regional directors. Nang sa ganon, magkaroon din po ng adjustment sa implementasyon ng programa, mag-prioritize. No? Pero alam naman po natin, Ted, kahit tayo mag-prioritize, pag dumating po unexpected ang bagyo, gagawa po tayo ng paraan upang matulungan ang mga napinsala ang mga naapektuhan nating kababayan, lalo na po itong taon na ito, napaka-dami pong adjustments ang ginawa natin. Okay, sige po. So, safe to say na by 2025, wala na po kayong tupad, wala na po kayong cash for work program? Meron po, kasi ano po yan bali 35 po yung napunta sa tupad. So, malaking bulto po ng budget ng DOLE. Nakaukol po dyan sa ating pong social and welfare programs. Kasama nga po yung tupad, yung pong livelihood, at kasama din po yung mga programa may kinalaman sa ating mga kabataan. At medyo tayo naman po ay natutuwa dahil yung programa po ng SPES, yung pong GIP at saka yung Jumpstart, medyo nabigyan naman po ng karampatang karagdagan. So medyo hindi po ayon doon sa aming gustong makita talaga na karagdagan, pero nagkaroon po ng adjustment para matugunan po yung pangangailangan ng ating mga mag-aaral, mga kabataan na atin pong hinuhubog para sa darating na panahon. Under pa ho ba ng DOLE and TESDA? Hindi na? Attached agency po siya ngayon ng DOLE. So medyo nakakatulong po ng malaki dahil sa aming nakikita kung paano magkakaroon ng karagdagang kasanayan o panibagong kasanayan, nagkakaroon po ng convergence ang programa ng DOLE at saka ng TESDA para lalo pa pong mapalakas ang impact noong pong pagtulong ng DOLE. At yun na nga mga kabayan, napakatindi po napakatindi po ng mga narinig nating balita patungkol po dyan sa talagang garapalan na po ang pagnanakaw sa karban ng bayan. Kung ikaw ba naman Pilipino ka, hindi ka pa magising sa mga napapanood mo, ewan ko na lang sa'yo. Kung hanggang sa 2025, iboboto mo pa rin yung mga nagsisitaba ang mga congressman na yan, ewan ko na lang sa'yo, Mag-isip-isip, gamit ng utak mga kabayan, gamit po tayo ng utak. At hanggang dyan na lamang po at magkita-kita po tayo sa mga susunod pang video. Huwag nyo nga pong kalimutan i-hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw kabayan. Paalam!